Benedict, kailan at anong oras isasara yung mga kalsadang daraanan ng andas? Magandang gabi, Monica. Ayon nga sa Manila City Public Information Office ay simula mamayang alas 9 ng gabi ay epektibo na yung road closure dito sa 17 kalsada na tinukoy ng Manila City LGU. Matinding pagbigat ng trapiko ang inaas Metropolitan Manila Development Authority sa traslasyon bukas. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, ngayong linggo ay halos araw-araw na clearing operations na ang kanilang ginawa para matiyak na walang magiging sagabal sa mga alternate route sa araw ng traslasyon. Marami tayong mga road closures, so maapektuhan ng traffic scheme. That's why itong mga alternate routes na ito, piniprepare po natin na malinis, maayos, para naman po yung mga maapektuhan ng mga road closures, maaari pa rin po silang bumiyahe na hindi po sila kumbaga, malilate sa kanilang mga pupuntahan or mga abala. Sa isinagawang clearing operation sa Road 10 sa bahagi ng Tondo, Manila, unang nasampulan ng ambulansya ng Barangay 20 Zone 2, Tondo, Manila na nakaparada sa gilid ng Road 10. Makalipas ang ibinigay na 10 minutong pataan ay walang lumitaw na driver kung kaya't hinatak at isinakay ito sa towing truck. Bagya pang tumaas ang tensyon dahil ayaw pang paalisin ng barangay chairman ang tow truck na may karga sa ambulansya. Wala naman kami ambulansya, sir. Yan lang talaga eh. Bakit mo kasi iniiwan lagi dyan? Sir, ngayon lang po naiwan yan, sir. Ngayon lang po. Dumanaw isang araw andyan yan. Diyan, sir, ihatid kasi yung ambulansya, sir, na tumatakbo siya araw-araw. Ngayon, sir, maniwala po kayo, sir. Ngayon lang kayo may kausap sa inyo. Ihatid po sa Pangasinan yung matanda po. Bukod sa nadat ng mga naka-illegal parking, sinita rin ng MMDA ang mga nakitang tricycle na bumabiyahe na walang plaka. Ngunit nang hanapan ng lisensya ang driver ay wala silang maipakita kung kaya't i-impound ito ng MMDA. Wala pa po. Wala pa po ako pambayad ng pangkuha ng lisensya eh, sir. Mahal po kasi 3.5 po yung student ko. Maging ang mga nagmomotor na walang suot na helmet at tamang helmet ay sinita rin ng mga otoridad. Samantala, bukod naman sa clearing operation, isa pa sa inihahanda para sa traslasyon bukas ay ang advanced medical post na nakalatag sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Bukod sa mga ospital, dito din dadalhin ang sinumang lumahok sa traslasyon na mangangailangan ng atensyong medikal. Dito rin nakalatag ang Incident Command Post ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga kinakailangang ambulansya, personnel at iba pang pagtugon sa mga hindi inaasahang pangyayari sa araw ng traslasyon. Monica, nandito tayo ngayon sa may kartilya ng Katipunan sa Maynila kung saan unti-unti na rin nagsisidatingan yung mga bago-augment na mga personnel at maging yung mga emergency vehicle para nga dito sa traslasyon. At ayon pa nga sa MMDA ay nasa mahigit 1,000 tauhan nila ang ide-deploy, ang naka-deploy para nga sa pagsasaayos naman ng trapiko. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson.